yung veneration, pagsamba yan eh. Pero nakuha ko yung kasinungalingan gusto mong gusto mong i-project eh. Hindi nababasa yung pagdudiyos. Yun ang gusto mo isulat doon na dinidiyos. Ang nakasulatan niya pagsamba. Ay ano pa ba yun? Hindi niya pagdudiyos yun. Ay nako. Ang linaw eh. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran. Mapanibuguhin ng Diyos. Oo. Biro mo yung asawa ng kapitbahay mo. Hinahakbay-hakbayan mo. Inaakap-akap mo. Minsan binubuhat mo pa. Hinahalikan mo pa. At sa tuhod pa. Anong gagawin ng asawa mong siloso? Baka habulin ka ng itak. Siloso eh. Ang Diyos ay mapanibuguhin. Biro mo, kung sino-sinong mga santong sinasabi niyong nasa langit na pinagpipiesta ninyo, nandyan yung pista ni San Antonio, nandyan yung piesta ng Santo Niño. Na yung Santo Niño, yung parang bata na nakabota, na akala mo galing sa baha. Pero mo pinagpuprosesyon niya, pinagdiriwang nyo yan. Kung basahin nyo ang history niyan yan lang ang inirigalo ng asawa ni Magellan doon sa asawa ni Humabon. Yung Dato Humabon. Inirigalo lang yan na parang batang, parang manika. Ngayon sinasamba nyo na. Yun ang sinasabi ng pasyon. Na pinaparang Diyos nila kahit ano'y sinasamba. Mabuti pa yung pusa Tapunan mo ng hindi naman isda. Akala isda. Tatakbo yung pusa. Pero aamuyin lang yan. Hindi yung kakainin. Alam niyang hindi isda Kaya tama yung pasyon. Kahit ano'y sinasamba. Hindi ba ganun ang mga Katoliko? Ganyan din ako nun Pagka walang luluhuran, makakita ng kalendaryo na may balbas. Jesus. Naku, gugupitin na yon. Luluhuran na yon, doon na magdadasal. Biro mo yan. Mga kaibigan kong mga Katoliko, lalo na po kayong mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, huwag po kayong magdarandal. Yan po'y katotohanan. Kaya nga po sinikap kong ito'y gawin kong channel ko, Balitang Katotohanan. Ano po? Para may atid ko po sa inyo ang katotohanan. Huwag kayong lulu dyan sasamba. Napakasama po niyan. Kalendaryo lang. Sasambahin na yon. Yung krus lang, nakahoy na ganon, sasambahin na yon. Utos yan Utos ng Diyos yan. Utos ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Na sambahin ang krus. Pinatay si Kristo dyan. Biro mo, ipapasyal ninyo. Dako, kung todo, ano pa yan? Tapos hawak ang rosaryo. Tapos maglilibot. Ipapasyal yun. Ano lang ibig sabihin nun? Aba, Ginoong Maria, puno ka ng grasya, Santa Maria, ina ng Diyos. O ayun. Paulit-ulit yun. Tapos isingitan, Our Father who art in heaven, Ama namin nasa langit ka, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. O, biro mo yon. Namamasyal na kayo, humingi pa ng pagkain. Yung Maria pang pinupuri ninyo, patay na yon. Hindi na kayo maririnig noon. At saka babae yon, hindi Ginoo. At saka mayroon pa itong mga in-upload sa YouTube na hindi raw ibig sabihin nun lalaki si Maria. Ginoo. Tingnan, darating tayo lahat dyan, Mr. Talibong. Ngayon, balikan natin Gusto kong balikan yung sumpa. Yung unang sumpa na magiging katulad nila, natupad na yan. Magiging katulad na yan nung mga Diyos-Diyosan na may mata, hindi naman nakakakita, may ilong. Ganyan po ang Katoliko. Hunghang. Walang alam. Kung paano yung revolto, mga walang alam yon. Talagang walang pakiramdam. Kasi kahoy na yun Magiging katulad anya nila. O hindi ba katulad ninyo yun? Ay yung sumpa, yung lahat ng kasamaan dahil sa pagsamba sa larawan. Kanino po ba natupad yon? Kasi ang banal na kasulatan po, talagang hindi po ito magsisinungaling. Kung sa demonyo ka, sasabihin sa demonyo ka.
Ngayon, tingnan natin, kanino ba natupad yung sumpa? Ayaw ko pong magbintang, ha? Ayaw ko pong magbintang, pero kaya babasahin po natin, kanino natupad yun? Oh, kung ikaw, Mr. Talibong, hindi mo aaminin. Pero ang pasasagutin ko po sa iyo, ang sumulat po ng The Faith of Our Forefathers, si James Cardinal Gibbons, pananampalataya ng ating mga ninuno. Dito po, Mr. Talibong, makinig ka, ha? Hindi po ako magpaparatang, kundi pasasagutin natin ang cardinal na ito, kung kanino natupad yung sumpang yon. Dahil sa pagsamba dun sa larawan. Dahil anya sa hindi nilang binagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Napakalinaw po, ha? Ibinigay sila ng Diyos. Sumpa yun eh. Bakit? Ay ang sinamba ba naman larawan ng tao na may hayop na 4 na paa. May baboy. San Antonio may baboy. Santiago may kabayo. Kita nyo na, La Purísima Concepcion may ahas. Napakalinaw po niyan. Sa Roma 1:28. Pakinggan ninyo po. At ito po ang sumpa. Ito po talagang dapat makita ito. Kasi sabi ko nga sa mga inaakit kong magsuri, wala kayong gagawin Pag nabasa niyong mali, doon kayo sa tama. Huwag kayong doon sa mali. Pag nabasa mo alin ang sa Diyos, doon ka sa Diyos, huwag kang sa demonyo. Dalawa lang naman po yan Isang mali, isang tama. Isang mabuti, isang masama. Wala pong alanganin. Dalawa lang po yan. Walang purgatorio kung hindi ka sa impyerno, sa langit ka. Kung hindi ka sa langit, sa impyerno ka. Pag hindi ka sa Diyos, sa diablo ka. Dalawa lang po yan ang tinuturo ng Biblia. Itong sumpang to, kanino ito natupad? Tututulan mo ba ito? Itong sabi ng Cardinal Gibbons. Kanino natupad yung sumpang yon? Dahil doon sa pagsamba sa larawan. Kanino? Tingnan ninyo, babasahin ko po ito sa pahina 30. Faith of Our Forefathers. Mga Katoliko po, pakinggan po ninyo ito. At babasahin ko yung pananampalataya ng ating mga ninuno na isinulat po ni James Cardinal Gibbons. Ito po, page 30, pahina 30 po. Nalulungkot akong, sa Tagalog na po, o gusto nyo, basahin ko muna sa English, pwede rin. Ito po. I am sorry to confess that corruption of moral is too often found among professing Catholics. We cannot close our eyes to the painful fact that too many of them, from living up to the teachings of the church, are sources of melancholy scandal. It must be that the scandals come, but woe to him by whom the scandal cometh. I also admit that the sin of Catholics is more heinous in the sight of God than that of their separated brethren, because they abuse more grace. Sa Tagalog po, nalulungkot akong ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan ng marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa mga ipinag-utos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Dapat na ang mga iskandalo'y dumating, ngunit sa abanya na magiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman na ang kasalanan ng mga Katoliko ay lalong karimari-marim sa mata ng Diyos kaysa kasalanan ng nahihiwalay nilang mga kapatid, sapagkat lalong maraming grasya ang sinasayang nila. Ayan mga kaibigan kong Katoliko. Mr. Talibong,
Napakalinaw po ang pagsabi ng totoo nitong si Cardinal Gibbons. Yung sumpa ng Diyos ay nasumpungan dyan sa Katoliko. Malinaw po, nakaririmarim anya ang kasalanan ng mga Katoliko. Nalulungkutan niya kung ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay masusumpungan sa mga tinatawag na Katoliko. Yan po ay hinulaan na sa Biblia. Sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 28. Kayo pong mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, mga Katoliko po. Huwag na po kayong magdalawang isip na kailangan magsiyasat po kayo. Ang Biblia po ay hindi magsisinungaling. Lahat po ng mangyayari noon pa at ngayon na at sa darating pa nakasulat na po sa Biblia. Tandaan po nyo yan. Ang nakikita nating mga krimen ngayon sa ibabaw ng mundo, pinakadahilan po niyan ang hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Hindi pagsamba sa tunay na Diyos, kundi lalo na po ang Iglesia Katolika, kahit ano'y sinasamba. Pinaparang Diyos nila. Kaya anong sabi ng Diyos? Ibibigay ko sila sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi dapat nararapat. Nangapos po sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng pagkahalayan, puspos ng kapanagilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, pagtatalo, mga pagdaraya ng mga kasamaan, mga mapag-upusala, mga panirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangata ng kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong pagiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman sila kautusan ng Diyos sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi karapat-dapat sa kamatayan. Ayan po mga kaibigan. Dapat ba kayong magalit sa akin? Dapat sana po ay magpasalamat kayo sapagkat kayo pong mga ignorante sa Biblia. Kayo pong mga Katoliko. Huwag po kayong magdaramdam. Kasi po, bulag na lang, pukit mata na lang tayong sumusunod. Naniniwala tayo doon, lalo na kung ikaw may pera mayaman, ipamisa mo lang, ipadasal mo lang, nasa purgatorio yung magulang mo, papanik sa langit yon. Linilinis lang sa purgatorio. Di ba kayo nakakapuna? Walang katapusan na sa purgatorio, hindi umaalis. Hindi umaalis yung lola mo, yung tatay mo, yung kamag-anak mo. Nasa purgatorio lagi yan. Kaawawa po kayo pagdating ng araw sa impyerno po bagsak ninyo. Kaya ano po ang mga anyaya ng Panginoong Diyos sa atin? Pakinggan po ninyo. Sa inyo pong mga Katoliko, ano po? Ano po ang anyaya ng Panginoong Diyos sa inyo? Tingnan nyo po Babasahin ko po para at least malaman ninyo ano ba talaga ang anyaya sa inyo ng Panginoong Diyos. Ito po. Ito po. Pakinggan ninyo. Sa Apokalipsis, versikulo, ito po ayun versikulo 18, ayan po At narinig ko ang ibang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ayan po, 18. Pasensya lang po kasi alam nyo naman, hinahawakan ko lang to. Ayan. Magsilabas anya kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ayan mga kaibigan. Yan ang anyaya ng Panginoong Diyos. Binasa ko lang po sa inyo. Lumabas kayo sa kanya bayan ko, sabi ng Panginoong Diyos, para huwag kayong mga ramay. Huwag kayong mga ramay sa kanilang mga